Para sa karagdagang impormasyon tungkol pa rin sa isinasagawang investigasyon sa Atimonan Incident, mag-uunat live via phone patch si kasamang Noel Perfecto. Magandang hapon sa Manong Noel. Magandang hapon, patuloy pa rin ang pulong na ipinatutupad ng NBI sa pagsusuri sa mga ebidensyang hawak ng Bureau upang malaman kung sapat na ba ang mga ito sa pagtutugma-tugma sa mga posibleng resulta ng ballistics at forensics tests. Naunang inireport ng mga kinaukulan na 75% ng kumpleto ang pinatutupad ng investigasyon at sakaling may labas na ang ballistic tests sa mga baril ng PNP at yung 15 mga firearms na pinakita ng Special Forces ng military, masasabi na maaari na maisumiti ng NBI Progress ang report nito sa Pangulong Benigno Aquino III bago pa man magtungo sa Switzerland sa Miyerkules. Pag pinagsabihan din, samantala pinagsabihan din ni Secretary Laila de Lima ang controversial na pulis na si Hansel Marantan na humarap na lamang sa investigasyon. Sagutin ang ilang mga katanungan kaugnay na madugong enkwentro at tigilan na ang panghihimasok ni Marantan sa otoridad ng kalihim. Obstruction of justice ang posibleng ipataw sa prosecution ng unang otoridad laban kay Marantan. Samantala, segue muna ako ng konti sa Philippine Coast Guard. Bigyan lang kita ng konting update dito. Personal na tinungo ni Coast Guard Commandant Isorena ang tumataharif ngayong araw na ito sa Sulusi para matiyak na may aalis na ang nabalahaw na US warship na USS Guardian, isang minesweeper doon. Nauna rito ang pagpunta ng mga extraction team, mga engineers na divers ng US 7 Fleet. Sinabi ni Commander Arman Balilo, Philippine Coast Guard spokesperson, maliban sa BRP Ismael Lumibaw, BRP Rizal at BRP Mangyan ng Philippine Navy, nandun na rin ang Philippine Coast Guard para matiyak na wala man lang oil spill o anumang oil spill na magaganap habang ito'y inaalis sa lugar. So yun mula pa rin sa Maynila. Kasama pa rin si Larry Doon at Erwin Navarro, Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan.